Huwag niyong iboto ang tingog, ha? Sinabi ng Vice President natin yan. Kasi ang tingog, Martin yan, Martin Romualdez yan. No? So, greedy, sakim na sakim. No? Napakaraming dami ng mga problema natin ngayon at yung dinadaanan natin ng Pilipino ay dahil dyan kay Martin Romualdez. Umabot nga sila sa namigay ng tulong. Umabot sila ng, yung ma'am, sa Talaingod. Paano, Ling? Talaingod, ma'am, umabot pa ang tingog doon. Namigay sila sa mga IPs doon. Hindi sila nagtayo ng eskwela, walang ganon. Wala, ma'am. Namigay lang sila. Ang pumunta doon si Carla Estrada. Okay. Alam mo, pag ginastos mo yung pera na yon, isang araw, ubos na yon, 2 araw. Pero ang kinakailangan ng mga talaingod, no, ilang beses kami nakarating dyan, kami nila Angel, no? Eskwela, health center, no? Farm to market roads, trabaho. Pero hindi nila kaya Wala silang kakayanan. Ang alam ng ni Martin Romualdez ay bumili ng boto. Yun lang yung paraan para manalo siya. Kaya sinasabi niya, please, please, please. Please. Ayan, iaano ko siyang iboto. Meaning, kailangan, it works on a personal level, but also on a collective level as a nation. Diba? Na bakit tayo umabot dito? Why is it that we voted for the worst? Diba? The worst president ever. No, so why did it happen that we voted for someone who is the least fit to lead? Diba? So kailangan malaman natin yan kasi before tayo pwede nating baguhin ang isang bagay at sumulong bilang isang bansa, kailangan sabihin natin ang katotohanan, diba? Tungkol sa isa't isa, kung bakit nangyari ito, diba? So kasi nakita na natin ngayon, kagimbal-gimbal ang nangyayari under Marcos, no? And I like so much listening to PRRD, no? Si PRRD, no, napakalalim ng wisdom ni PRRD. Ano siya, ang tinatawag namin sa kanya sa Bisaya, mga manoy siya, no? Di ba, Ling, ganun ang ibig sabihin, no? Yung malalim lalaki na alam niya talaga kung ano yung sinasabi niya at malalim ang alam niya, no? So kaya nga kami si Angel, si Ling, ako, kayo, no, buong mundo nakita natin, no, na sumusunod kay PRRD kasi na-recognize natin na minsan lang magkakaroon ng ganitong leader, no, kung kaya't susundan natin siya. He has earned our trust. And what he was saying kanina, no, grabe. Listening to it, Angel, ganda ng pinili mo. Grabe. Parang nakatingin siya sa crystal ball. No? Correct, grabe. Sakto. No, sakto talaga. No, grabe. Narinig mo ba, Ling? No, parang yes. Alam na niya talaga. Alam niya. Na mangyayari pag yan talaga ang inupo. At saka alam mo si PRRD. Ang tawag ko diyan magician Talagang magician siya, honestly. Alam mo sa ancient philosophy, kapag sinabi mo ang isang tao ay magician, ibig sabihin highest one of the highest compliments kasi he can get something that's ordinary and make it extraordinary. He can get something that looks bad into something glorious, diba? So I have been working with PRRD for, I don't know, past 8 years ba? 9 years already, imagine. No? And I have seen him turn things around talaga. Like now, he's in The Hague, but what are we looking at now, no? His biggest victories. The world is learning about Rodrigo Roa Duterte. And they're asking, and now it's not just the Filipinos, 'di ba? Nakikita natin yung mga clip ng European na kumakanta, Duterte pa din, LSS siya, 'di ba? Tapos meron ng Duterte Park sa The Hague, no? Kami nagpapasalamat talaga sa mga kababayan natin na nandiyan sa Europa na sinasamahan si PRRD at saka alam ko hindi nila iiwan 'yan, no? Ito sila Ling, naka-schedule na 'yan. Si Ling is based in Japan.
Tapos may mga kababayan tayo na based din in Hong Kong, may kababayan based tayo all over na sineschedule talaga nila para laging may kasama si PRRD. Tapos tinatanong ni PRRD, nandyan pa ba sila? So napakalaking bagay nun kasi nung na-detain kami, no, na-experience kaya na-detain kami mga kababayan under the Marcos administration, of course, no, sa Martin Romualdez-led Congress, for asking, Martin, is it true that the travel budget of your office alone is 850 million? And for that, we were illegally detained by Gus Tambunting, chair, at saka yung mga members niya, sila Stella Kimbo, of course, si Paduano, si Abante, si Acop, si Dan Fernandez, si Libanan, nandyan din, no? Marami sila. Sino pa ba? Marami sila. Mga JJ Suarez, no? So, Chua was also there, I think. No? Sa iba siya, sa iba naman siya. So, ang ganda nung clips, no, na kasi ngayon mga kababayan, kung bakit si PRRD daw nasa The Hague, ano yan, matagal nang implinano yan ng CPP, NPA, NDF, no? Nakaku sila ngayon kasi nung panahon pa ni PRRD, sila yung unang nagsimula niyan na 27,000 EJKs in a matter of months. Kasi ang CPP, mga sinungaling, mga hayop na yan. Sobra sa pagkasinungaling. No? So, tapos ngayon, pinaninindigan pa nila, no? Tigas ng muka. Pero ano ba sabi dun sa ICC? Ano sabi? 43. Di ba? Ang layo. Di ba? Ang layo-layo. Tapos lumalabas pa sa bibig nila, puro kasinungalingan yung kay Cristina Conti. No? So, pero ang masaklap doon, yung pagkakakuntsapa. Kasi this would not have been possible with strong presidents, no? But because nga the leader is very weak, maraming naghahari-harian, naganid din sa kapangyarihan at pera. Yun yung trahedya natin. And for me, no, the connivance of Bongbong Marcos with the CPP, NPA, NDF is an impeachable offense. It is a betrayal of public trust. And for that, talaga wag niyong kakalimutan yan. Okay. And speaking of being detained because of asking of the budget, I also believe that one of the things or the reasons why PRRD was detained was because nung January po ay nag-ask po siya. May mga ganun na issue ngayon dito. So, ito nilalabanan pa. So, maraming mga demonstration na nangyayari. Pero, yung demonstration na nangyayari ito, hindi tulad sa Philippines na grabe yung demo doon, talagang pisikalan. Dito talaga, naglalabas sila sa loobin nila, which is good thing. Pinapakinggan naman sila. At saka tingin ko din, si PRRD, no, na nasa The Hague ngayon, ay isang kahihiyan ng Pilipinas yan. Para tayong may mantsa na napakalaki na hindi mo na siya ma-erase kasi ang ibig sabihin nun, lalo pa yung circumstances, di ba? Sinorender siya ng Marcos government na hindi naman hinihingi ng Interpol, di ba? Hindi hinihingi, no? So, tapos marami pang paikot-ikot, kunyari, verbal calisthenics na bending themselves over backwards. Halatang nagsisinungaling nang walang kahihiyan sa Pilipino, no? Kakapal na mga buka, no? So kasi kami meron kaming kahihiyan sa Pilipino noon, talagang puno-puno kami ng hiya, no? Parang ganun kasi si PRRD ganon. So anyway, parang yung Filipino president na nandyan sa The Hague, na sinorender ng gobyerno, na pinayagan ng Supreme Court habang nanonood ang AFP at ang PNP, habang winawarak yung kanyang mga karapatan. Ibig sabihin talaga, nag-fail talaga ang gobyerno para sa isang mamamayan ng Pilipinas. Tsaka ibig sabihin nun, ang sinasabi ni Bongbong Marcos na si PRRD na sa ICC, wala tayong working judicial system, no, na dapat mainsulto ang bawat judge, yung hudikatura, dapat mainsulto kayo kasi yun ang message eh. Kaya nga hindi pa tayo member ng member state ng ICC, pero nandiyan, no, parang nakakahiya si Marcos, no, na alam ng buong mundo, nagbrinaso niya yung kababuyan na pambabraso na ginawa ng Marcos administration,
na para tayong banana republic, di ba? No panahon ni PRRD, kahit saan siya pumunta, grabe ang respeto sa kanya nila Netanyahu, ni Trump, mga heads of states, no? Basta lahat sila, si Shinzo Abe, etc. Malakas, mataas ang tingin sa kanya kahit sila Putin, di ba? Pero ito, ngayon, no? Alam na nila, hindi bobo ang mga yan. Alam na ng buong mundo na kung bakit nandyan si PRRD. Kasi itong gobyernong ito, wala namang ginawa kundi puro politika. Kung hindi politika, pagnanakaw sa Pilipino. Totoo. No, tapos wala nang batas sa Pilipinas kasi yan ang sinasabi eh. Kasi ang isang aresto, it precludes, dapat meron siyang judicial na competent judicial authority. I mean, I'm not a lawyer, but you don't need to be a lawyer to know what that means and what due process means and what presumption of innocence means and ano yung karapatan ko. And tuloy, apart from nakakahiya lahat yon, alam kasi yan ng mga lawyers all over the world. All over the world. Mansya talaga, nakakahiya. Tapos ngayon, anong sinasabi nito sa ordinaryong mamamayan? Braso talaga ni Marcos ito. Pag ako galit sa iyo, political enemy kita. Papa-Interpol kita, lilipad kita doon. Banana Republic, yan ang ginawa sa Pilipinas. Winawasak ang Pilipinas. No? Para lang para walang ano sa kanila, sasalang sa ginagawa nila. Kasi gusto nila i-continue nila yun. Ito pala yung pinopromote nila nung continuity sa kababuyan nila noong panahon ng tatay niya. Dinugtong niya ngayon. Alam mo, Angel, I'm sorry. Angel, I know you want to say something ha. Kasi alam mo, ang hirap kasi pag nasa ganyang pwesto ka, nalalasing ka sa kapangyarihan. Akala mo forever. Akala mo hindi ka na mamamatay, hindi ka magkakasakit, no? Hindi. Alam mo, meron ako napuntahang museum sa Hong Kong, ganda-ganda. Meron doon isang art installation. Yung mga mga figures, human figures, no, na naka-wheelchair, lahat sila naka-wheelchair, tapos matatanda na naka-wheelchair na lang, tapos may mga dilaway nila, may mga ganyan, mga world leaders sila dati. No, so ang ibig sabihin noon, yung sinasabi nila sa Latin, sic transit mundi gloria, the glory of the world passes. No, so walang forever diyan. Tapos itong mga ungas na to, no, kung umasta, kala nila forever 'yan, no? Lasing na lasing sa kapangyarihan, ang lalaki ng mga ulo. No? Sobra. That I did not see, right, Angel? We did not see PRRD at all. So at all. Yan. And the difference, and the difference, Doc, Miss Ling and everyone, no, PRRD, hindi irony, but actually PRRD really regarded our sovereignty so highly that he was looked up by these world leaders because he put the Philippine policy and the Philippines forefront and center, as any leader should, a Philippine leader should. And with that, he also gave importance to the ordinary people. Ganun po siya, which is so opposite of what this current administration is doing. Not only did they disrespect the president, a former president, who is already a senior, by the way, but also they don't regard any importance to any Filipino lives whatsoever. They could have, their programs are non-existent. They lie through their teeth and even make us sound dumb. Kung ano man yung net ratings, yung trust ratings na mababa daw ay fake news. Can you believe that? Instead of choosing to listen to your people, you will actually disregard it and disregard it as fake news or noise. What the heck is that, diba? So yun yung stark difference nila. The respect they have for the Filipino people is different. So that's my take on that. Saka itong I don't listen to Claire Castro. I tried but I couldn't. No, I couldn't. So I just found out from sila Crisette, sila MJ, that she said, kung siya ay attack dog,
Filipino Garapata. Can you imagine? Can you imagine the alter ego of the president saying that the people that they are supposed to serve, Garapata. Diba? Grabe, di ba? But you know what? You cannot blame her because she sees it with her principal. Exactly. A president who cares nothing for the Filipino people, 'di ba? So lahat sila ganyan, mga walang pakialam, 'di ba? Can I go back to to what you said, Angel, about the sovereignty of the Filipino kasi PRRD, no? You know, you ask him what was his proudest moment as a president. You know, he'll say when he was able to bring back the Balangiga bells. Yan, can you imagine that? Tapos alam mo ba kung paano niya niloko mga Amerikano doon? Kasi imbita ng imbita yung mga Amerikano sa kanya. Tapos sabi niya, oh sige, yeah. Bring back the bells first. Balik mo muna sa amin. I'm just summarizing it, ha. But it was like this. So, for him, for PRRD, our sovereignty was unassailable. And it was hindi walang tawaran diyan, no? At saka si PRRD, sinasabi niya, I will only bow to the Filipino. So kaya nga umuwi siya sa Pilipinas noon from Hong Kong. Kahit na pwede pa siyang tumagal kasi ganun yung advice sa kanya. Sabi niya, I will face the courts kasi bilib na bilib siya. He had such a great faith in our judicial system. And he said, I don't mind being imprisoned in a prison in the Philippines, no? And up to the very end, his faith in the judicial system, as well as in the AFP, was complete, almost childlike. Na minsan nagugulat ako kasi I'm cynical about those things, di ba? But now, no, I wonder what he's thinking about all of this, no, about the judicial system. Kasi in other countries hindi mangyayari tong ganitong outrageous talaga, heinous, no? Talagang egregious, beyond the pale, no? So, and 45 days already, no? So, I wonder what he's thinking right now about all of this, di ba? So, 45 days, no? Imagine, 45 days. Yeah. And I would like to share also yung shinare ni Vedabim kanina. Totoo talaga, Ma'am Ling, mga kakilala ko na Indian, Pakistani, and Arabs, gusto hiramin si PRD. At yung mga boss ko na British and Irish, kilalang kilala si PRD. Natutuwa sila na minumura ang Amerika. Vedabim, kaya nga he's paying the price for it now, no? Talagang bumabawi kay PRRD ngayon kasi ang makakalungkot sa inang bayan ay talagang tayo, para tayong mga alila ng Amerika. And si PRRD, he was invited 5 times to go to America and he never did. But unlike Marcos is a lapdog of the Americans and totally without any dignity. No? And he has brought our country on the brink of war because he's a lapdog of the Americans. Nakakaawa ang Pilipinas sa president na ito. Among other things. And Alan Perez said, nakakaya PNP nakipagsabuatan sa CPP, NPA, NDF, terrorist group para isurrender si FPRD kahit alam naman nila na propaganda lang ng CPP ang ICC na yan. Totoo at totoo. Alam mo Alan, no, si Victorre, no, para siyang si Goebbels, no, yung Goebbels yung sa Nazi kasi ganito yon, no. Para magawa mo yung ganyang widespread na pang-aapi sa isang bayan, at saka hindi lang naman niya ginawa yan kay PRRD, si Nick Torre, hindi lang naman niya ginawa yan, at yung PNP, ginawa yan sa KOJC, attack dog siya. So, para mangyari yan, kailangan merong bureaucracia ang gobyerno. Mas madaling gumawa ng kasamaan pagka ikaw ay masama sa gobyerno. Kasi kunyari, sindikato kang maliit ka lang. Pero pag gobyerno, the government has resources. Very powerful talaga ang estado. Kung kaya't kailangan ang taong bayan, dapat mas malakas tayo para marendahan natin sila. Para yung balanse ng kapangyarihan ay nandyan. At tayo dapat ang nananaig. Diba? So anyway, my point here is that because nasa gobyerno sila,
nakakagawa sila ng kasamaan na widespread. Magmasama ang mga leaders, buong bansa nasasaktan. No? So, kaya kailangan lumalaban tayo. Kailangan nagsasalita tayo. Maganda yon para sa kanila. Kumbaga, ano natin yon, agreement natin yon with our leaders, no, na we will hold your feet to the fire. We're going to hold you accountable. Because number one, it's good for the people. It's good for our country. Yun ang karapatan namin. Di ba? Kailangan strong tayo. And to keep your nose clean. Kasi nga, pag ikaw ay nasa poder, madaling malasing. Madaling malasing sa kapangyarihan. Ano kung bakit? Lalo na sa Pilipinas. Nakakadiri maging opisyal sa Pilipinas, sa totoo lang ha. Daming sip-sip, nakakadiri. Talaga. Kasi kahit noon, no, talagang sinabihan ko sila, tanong mo yung staff ko, bawal niyong bubuksan-buksan yung pintuan ko. Kaya ko, di ba? Tapos, ayoko ng mukha ko nasa tarpaulin. Pag pupunta ako sa isang event, siguraduhin niyo, wala yung mukha ko dyan. Kung hindi ako bababa. Isang beses nasa aeroplano ako. Kasi ako nandyan si Angel. Opo. May banda. Sabi ko, Mariosep, ayoko nga bumaba ng ganyan. Tapos, hanggang sinabihan na lang ako, no? Sige mo, baka na. Pero sa ko ulitin niya. So, in other words, hindi ko ginagawa yun dahil nagmamalinis ako. Hindi. I'm also watching myself. Tao din ako. Well, ayoko maging kengko, yung mga nakikita ko na nakakadiri. Alam mo yun? Ayoko maging ganon. Pero madaling maging ganon pag ikaw ay nasa gobyerno. Kung kaya't dapat ang taong bayan, pinapaalala sa'yo, hoy, hindi ka special. Trabahante ka lang sa gobyerno at pasweldo ka namin, di ba? And in reality, no, if you do your job well, hindi ka dapat naghahanap ng palakpak. Working in government is a very thankless job, and really the only prize is for me to see lives get better, ganon. Yun yung gusto ko. Palakpak, lagi kaming binabato nun eh. Lagi kami, pero wala kaming pinapatulan, wala kaming hinahabol-habol, wala kaming warrant of arrest, citing in contempt, yung mga ganyan. Kasi naintindihan namin na very powerful kami, very powerful ang Estado. At kapag pinatulan mo ang ordinaryong mamamayan, kawawa sila, 'di ba? Wala silang laban, no? So itong mga nakaupong ito, no? Mga liit birdie ang mga 'yan. Tsaka kabaliktaran talaga noon, ma'am, ano, sa nangyayari ngayon. Kasi parang utang na loob pa ng mga tao yung mga binibigay nila na ayuda. Yeah. Kailangan pasalamatan sila, which is alam naman ng bayan ngayon ng mamayang Pilipino na hindi galing sa kanila yung pera na yon. Yeah. Galing sa taxes yun. Pero ipinamumukha nila na talagang kailangan silang pasalamatan. Dahil sa kanila, dahil sa kay ganito, lalo na dahil kay Martin, meron tayong ayuda, 2 beses. Nakita ko lang siya, the other day ata, yung sa Batangas. Luistro. Yeah, si Luistro. Talagang pinamumukha niya talaga. Uy, boto yan si Luistro, ha? Naku, ano ba kayo? Yan. Oo. Yeah. Diba? Sabi namin, ano to? Tapos may mga kaibigan ako na from Batangas, hindi talaga nila gusto yan. Oo. Sabi nila, talagang hindi nila gusto. Naku, sinasabi namin sa kamag-anak namin, tanggapin nyo lang, pero wag yung anuin, wag yung iboto yan. Pero daw dun, ma'am, nililista daw talaga. At pinupuntahan pa sa bahay. Yeah. Oo. Na ito Tsaka yung parang inaano na sila, di ba? Parang binibilangan na sila. Kayo, binigyan namin kayo ng pera, ha? Kayo, ganyan. Boto nyo kami. Biro mo yun? Yun eh, di ba? Mga baliw, di ba? Binabalikan daw sila sa bahay kasi daw nagbibigay sila ng ganito, ng ganyan. Ano yun, Ling? Sorry. Ano yun, Ling? Yung binabalikan daw sila talaga sa bahay, pinupuntahan daw talaga sila house to house, sinasabi na yung nakaraan, ito yung lista, ito yung nakuha nyo, ganyan. Tapos wag nyo kalimutan, may dagdag pa yan, iboto nyo. Di ba ma'am, dapat yan, vote buying na yan, di ba dapat may kaso na yan ngayon? Pero bakit tahimik ang COMELEC? Alam mo ma'am, ang pinapatawan nila ng vote buying are actually mga kalaban ng mga kaibigan at allies ng current administration. Kung mapapansin nyo, lahat lumalabas na yung mga issues of vote buying. Pero ito yung mga kalaban ng mga allies ng admin ngayon. Meron naman yung kay Stella Kimbo, si Dan Fernandez, meron namang ganon, di ba? Pero maniniwala ako kung si Martin Romualdez,
Kasi siya yung hari ng vote buying, di ba? Mm. Kaya ba nilang gawin yun? Pag kaya nilang gawin yun, bilib na bilib ako sa kanila. Ma'am, mention na mention talaga siya ni Luis Tre, ma'am. Salamat kay Ah. kay Martin. Oo, mention na mention siya. May video yun. Sabi ko, ay, talaga naman. Talaga meron Alam silang mo, kingdom. Alam mo, sa isang, pag ang isang sistema, no? Kasi nakita mo si Luis Tre, panoorin mo, nakakadiri, di ba? Sila nakakadiri. Yung talagang sumisip-sip kay Martin na ang ngilabot, di ba? So, kapag ka ang sistema ay mahina, ganyang klaseng mga tao ang napoproduce niya, yung mga sip-sip, ganyan. Kasi kailangan nila mag-survive. No? Kasi si Tambaloslos, ano yan, diktador yan. No? Tsaka talagang, ngayon lang ako nakakita ng mga kongresistang takot na takot sa kanya. Kasi mga mukhang pera, hindi ko nilalahat ha. Kasi may pa konti-konti na tumatayo, yung taga Zamboanga. I forget his name. I'm sorry. We should vote for that congressman. I'll remember his name later na nag-ano siya in the middle of all of this, no? All of this budget, yung skandalo sa budget. Nag-file siya ng bill na penalizing yung plunder with firing squad. I forget his name. I'm sorry, no. Taga Zamboanga siya. No, so may mga ganon, may mga tumatayo. Pero yung ginawa ni Martin Romualdez sa Kongreso ay talagang sinira talaga niya, no. To start with, hindi na nga malakas eh. Marami CPP na nga sa loob eh. Kinaibigan pa niya ang CPP, di ba? Para may attack dog siya. Tapos, ayun, hininaan niya. Pera silang dalawa nung asawa niya, si Yeda, sila in charge sa pera. Walang delikadesa. No? So, nakakaawa ang Pilipinas. Parang kanila na nga ang kongreso eh. Yeah. Well, yeah. Yes. I was just gonna say, is that Kimmer Adan Olaso? No. Yeah, Olaso. Yes, correct. Yeah. Firing squad daw po for convicted corrupt officials. That's what he proposed in the House. Yeah. And then he's Ang whore, ma'am, ang meaning ng whore ngayon, House of Romualdez. Isang kalaban niyan yata si Dalipe ba? Parang ganyan, di ba? So, mga kababayan, wag niyo naman iboto niyo yan si Olaso. I hope botohin niyo yan, no? At saka wag niyong iboto ang Tingog, ha? Sinabi ng Vice President natin yan. Kasi ang Tingog, Martin Romualdez yan, no? So, greedy, sakim na sakim. No, napakaraming dami ng mga problema natin ngayon at yung dinadaanan natin ng Pilipino ay dahil dyan kay Martin Romualdez. Umabot nga sila sa namigay ng tulong. Umabot sila ng, yung ma'am, sa Talaingod. Paano, Ling? Talaingod, ma'am, umabot pa ang Tingog doon. Namigay sila sa mga IPs doon. Hindi sila nagtayo ng eskwela, walang ganon. Wala, ma'am. Namigay lang sila. Ang pumunta doon si Carla Estrada. Okay. Alam mo, kung binastos mo yung pera na yon, isang araw, ubos na yon, 2 araw. Pero ang kinakailangan ng mga talaingod, no, ilang beses kami nakarating dyan, kami nila Angel, no? Eskwela, health center, no? Farm to market roads, trabaho. Pero hindi nila kaya eh. Wala silang kakayanan. Ang alam ng ni Martin Romualdez ay bumili ng boto. Yun lang yung paraan para manalo siya. Kaya sinasabi niya, please. Please! Ayan, ko siyang iboto. Let me see now. Ayun po, Wait. There, day 43. But I'm going to read day 43. Yeah, sige, day 43. Sige. Can you forward it, Doc? Hindi ko siya mahanap. It's there na in our nandiyan na pinadala ko na sa'yo, tingnan mo. Ayun. Day 43, under PRRD's war on drugs, 4,414 children ages 4 to 17 involved in illegal drug activities were rescued from July 1, 2016 to May 31, 2022. And this is the quote of PRRD. I did what I had to do, and whether you believe it or not, I did it for my country. The war on illegal drugs is not about killing people.
It is about protecting the innocent and the defenseless. Yeah. Ayan. So this is So, why, yeah, Mhm. go ahead, Ling. Ah, Angel. yeah, so ito po yung ano po na binasa ni Dr. Rain, and yun po talaga yung point ni PRD na yung mga kabataan po natin, kasi po talaga ang hirap po, nakikita na nga po natin ngayon kung ano ang nangyayari sa mga kabataan when they use drugs. It really harms everyone in the periphery, everyone in the community, everyone around the country po, ano, talagang ang sakit-sakit. So that's why PRD really wants it eradicated, kasi talagang it really wrecks your brain. Yun yung paulit-ulit niyang sinasabi. Ang hirap po maging narco state ang isang bansa. At nakikita po natin yan sa mga ibang bansa po, ano, pag naging narco state ang isang bansa, wala. Ang mga taong nagbebenta ng droga ang nagiging head of state. Parang ganun po, kumbaga. Actually, ganun na nga yung nangyayari. So, yun po yung kinatatakutan noon ni FPRRD. Doc Lorraine, may katanungan po dito, Doc, kung mamarapati niyo po. Ako'y tatanggalin ko na po ito. Okay. Doc Lorraine, ano po masasabi mo sa mga naglantad ng mga double agents, fake DDS, manga vloggers? Obvious na bayaran ni Mangga. Sobrang irrationalized, bakit dapat iboto si Amy? Nakakainis, budol ulit tayo. Ano pong reaction nyo doon personally, Doc Lorraine? Alam mo, kahit na anong mangyari, hindi ko bobotohin si Amy. No? Kahit tutukan pa ako ng baril, hindi ko bobotohin. Pero, nasa isang demokrasya tayo. No? So, matuto tayong magrespeto kung ano yung opinion ng ibang tao. No? Pabayaan natin sila. Lalo't lalo pa ngayon, kasi sa akin, no, nag-hold back ako because of Inday, of the Vice President, no, out of respect for her. So, yung mga double agents na yan, hindi naman natin alam yan. No? So, oo, may mga obvious, di ba? Kung binabayaran sila, hindi tayo sigurado doon, di ba? At kung sigurado kayo, bayaan nyo na kasi baka meron talaga silang ginagawang trabaho para sa kanya, di ba? Baka talagang kung binabayaran, kumbaga parang PR firm, di ba? Yeah. Pero, kasi hindi ako pwedeng bayadan eh. So, hindi ko alam, pero hindi ko sila gina-judge. No? Pero sana, yung sa akin lang, kung nagpapabayad kayo, mas maganda kung sabihin ninyo. Yung full disclosure, di ba? Full disclosure. Kasi, or siguro hanap buhay nila, hindi ko alam eh, kasi hindi ko iniisip talaga yan eh. Kasi ang iniisip ko, at this time, sino nagtanong? Ano pangalan niya? Marvelous Victorious. Marvelous Victorious. Ang ganda naman ang name mo. Marvelous Victorious. Sa akin kasi ang highest wisdom talaga ay yung pagkakaisa. No? So, kasi marami akong kilala na nagbabago yung isip nila mula nung kasi dati never again kay Marcos, ganyan kay any Marcos no more. Pero nagbago isip nila nung si Inday nagsalita. Actually, kahit na gusto mo si Marcos, wala akong pakialam. Opinion mo yan, di ba? Pero, dapat matuto talaga tayo to stand on our shared ground of love for our children and our country. Matuto tayong, di ba? Demokrasya tayo eh, di ba? Pero yung sasabihin mo, porket iba yung opinion sa'yo ay dahil bayaran, wag ganon, di ba? Wag ganon. Kasi, hindi naman talaga din tama 'yon. Although yung mga bayaran ni Marcos halata. halata. Tsaka kilala natin at saka talagang mga walang prinsipyo, magkaiba 'yon. Para sa akin magkaiba 'yon, no. Lalo na ngayon na napakadilim ng dinadaanan nating kabanata na yung kaban ng bayan limas na nililimas. At saka yung mga karapatang pangtao niyuyurakan at inaapakan, tapos kayo nagpapabayad kayo sa isang taong corrupt, no? So sisingilin kayo ng panahon and history will not be kind to you. No, may bayad lahat yung mga yung ginagawa ninyo. Pero yung
yung sa tanong ni Marvelous Victorious, sana siguro yung hiling ko lang siguro, magkaisa tayo. Magkaisa tayo. Habang nag-aaway-away tayo dito, si PRRD nasa Hague. Meron tayong mahal na mahal natin itong taong ito na inapi ng mga hayop sa Marcos administration. So nag-aaway-away tayo tapos siya patagal ng patagal doon, 'di ba? Kung talagang mahal natin siya, laktawan natin 'yon. Hayaan mo na kung gusto nila iboto si Amy, gusto nila i-promote, 'di ba? Hindi sabihin niyo, wag niyo iboto. Hindi sabihin niyo din yung opinion ninyo, 'di ba? Kasi gano'n naman ang demokrasya, 'di ba, libre. Ikaw, Ling, ano tingin mo? Kasi ako, ma'am, okay na ako dun sa 12 na napili ko. Yeah. No? Yun, okay na ako doon. Yung about kay Manang Sen, wag na. Tama na ako dun sa napili ko talaga. Kasi minsan na tayong nabudol, ayoko na maulit-ulit yun. Pero Sa yung mga opinion ko double yun, agents, yung mga double agents na double sinasabi. agent, personally, wala akong pakialam dun sa kanila, ma'am. As long na nakakatulong naman sila in a sense na mapagkaisa tayo. Kasi, yun nga, gaya ng sinabi mo, I agree with you, na hindi natin alam kung ano yung mga pinag-usapan nila internal. Kung yun ba ay pang PR nila, diba? Kasi lahat naman tayo talaga may mga ganun na ginagawa, ano. But then, ang sa akin lang sana, +1 tayo ngayon dahil nga, sa totoo lang, kailangan natin na hindi tayo mabawasan kung hindi madadagdagan pa. Yun lang yun. Kailangan united tayo, together, dahil nga, yung isang tao na nagpakahirap at nagbuwis ng buhay para sa Pilipinas na maayos ay nandun sa ibang lugar. Diba? Yeah. Dapat tayo magkaisa this time. At sa lahat ng mga botante, dapat talaga exercise natin ang ating karapatan para bumoto. Huwag nating hayaan na mapanghinaan tayo, lalo na yung mga OFW, ma'am, na napanghihinaan sila ng loob dahil ano ba yung mga boto ngayon. Kasi hindi natin naintindihan kung ano yung sistema ngayon sa online, anong klaseng program meron sila. Kahit pa sinasabi mo that this is only a JavaScript, JSON yan, hindi nila alam yung tinatawag na encryption, 'di ba, na tinatawag nila. Kasi not readable with the human yun yung gayon, 'di ba? Yung binoto mo, hindi mo makikita kung sino binoto mo. So talagang papasok sa utak ng mga tao na talagang may dayaan na mangyayari. Kasi yung binoto, wala kang resibo na binoto mo. Unlike before na talagang may lalabas. Pag binoto mo siya, may lalabas na resibo. Kami mismo yung pumipirma dito. Kunyari, itong itong balota na to. Kaya, lahat ng mga representative sa bawat parang, ano ba yun, ma'am? Yung parang, kunyari, lakas si MD, PDP, ano tawag doon? Yung party. So, lahat yan may representative yan na official representative. So, lahat yun sine-check namin kung tama yung nandun sa resibo at doon mismo sa papel na pinasok doon sa balota. Kaya kampante kami yung time na yun kasi talagang na-check namin. Pero ngayon kasi hindi natin alam kung madadagdagan o mababawasan. Kaya ini-encourage namin yung mga OFW na hindi lang 10 ang iboto kung hindi kompletohin yung 12. At isang party list kasi gaya nga ng sinabi ni Ma'am Angel kanina, pwede kasi, ma'am, yung mga data na kinuha nila, yun ang pampalit nila. Kasi nakalagay siya sa JSON, ma'am yung sa online voting. Parang JSON kasi is a data format siya used to store and exchange data between systems like between yung server at saka yung web app na ginagamit nila. So, hindi naman yun nakikita namin. Hindi naman readable sa amin yun. Dahil nga, hindi mo nga maintindihan yung mga lumabas, di ba? May mga XXX. Meron pa, minsan pa may nakikita pa ako na invalid. Di ba yung mga ganon? So, hindi natin alam yun. Yung encryption naman kasi, on the other hand, yung security measure yon na yung scramble data doon na ma-prevent siya sa unauthorized access. So, in short, JSON is yung format siya, ma'am, for organizing and sharing data. Yung encryption naman is para siyang security process to protect data. Kaya lang, hindi naman tayo ganun kateki at hindi naman tayo IT para malaman pa natin kung ano yung nasa loob noon, 'di ba, ma'am? They can play around 'di ba?
Yun ang problema. Kaya yung mga tao ngayon, yung mga botante, OFW, parang takot na sila na bumoto tuloy kasi baka dayain. Which is, ako naman encourage ko sila, huwag tayong matakot bumoto. Dapat nga maging masigasig pa tayo na bumoto para meron tayong resibo na bumoto tayo. At ito yung binoto natin. Kasi we can do ano naman ma'am parang screen video, di ba? Pwede mong makuhanan ng video while you are making Wag mo lang foods. i-post. Bawal Wag lang mo lang i-post. At least, pagdating ng araw na hindi pumasok yung binoto natin, talagang meron tayong resibo na meron tayong dahilan na talagang ilaban natin kung ano yung karapatan natin bilang botante. Yun yung pinaka-importante doon eh. Kaya lang, yun nga, as ngayon, malapit na ilang araw na lang, ilang linggo na lang, diba? Sa isang linggo, Marso na. So, parang 22 days na lang ba natira? 21 days? Para, Yes. sa botohan. Parang abang abang malapit yung date na yon, yung mga Pilipino ngayon para tuloy silang napanghihinaan ng loob, naaligaga sila, napanghinaan ng loob. Kaya Wag. sabi ko wag talaga kasi ito yung panahon na kailangan talaga tayo magkapit-bisig tayo, kailangan maging strong pa tayo ngayon, kailangan pagtibayin pa natin ang paniniwala natin na mananalo tayo kaysa matalo tayo. 'Di ba? Dapat Yun 10 eh. plus Amen. 10 plus 2. Correct. Di ba? Plus So, 2. sana nasagot natin yung kay yung mga DDS vloggers, yung mga double agents. Opo, Kasi, yes. alam mo, may kwento ako ha. Naalala ko kasi yung mga binabayadan, di ba, yung mga sinasabi. Naalala ko nung pababa na si PRRD, nun pa elections nun di ba? Nasa Davao ako nun, tapos maraming pumupunta kay PRRD para iakyat yung kamay, gano'n. Kasama dun sila Chino Almario, ganyan sila Nograles, yung mga Nograles, no? Yung mga traidor na yan, di ba? Users, di ba? So, ganyan. Tapos, may isang senator doon. Sabi niya sa akin, Lorraine, what are you going to do after all of this? Sabi ko, I'm going to rest kasi kailangan ko magpahinga. And then sabi niya, trabaho ka naman sa akin? Ganon, sabi niya. Tapos ang laki ng ino-offer niya. Tapos sabi niya, gawin mo naman kung ano yung ginagawa. Gawin mo naman para sa akin yung ginagawa mo kay PRRD. Na, ibig sabihin, magsulat ako ng kagandahan tungkol sa kanya, di ba? Tapos sinabi ko sa kanya, well, I would need to fall in love with you first. Parang in other words, there's not enough money in the world to pay me if I don't really believe in you. Diba? So, sana ganon yung lahat ngayon. Pero pabayaan nyo kung naghahanap buhay sila. Diba? Pabayaan nyo kung talagang kasi siguro meron sa kanila naniniwala na si Aimee, ganyan, tapos pwede si Aimee, etc., etc. Tapos binibigyan, kasi si Aimee nag-offer din yan sa akin eh. Pero ayoko matrabaho para sa Che, di ba? Di ba? So, kung sa kanila, tingin nila yon, pabayaan nyo na, basta tayo, forward lang tayo, mas pa rin, pabayaan nyo lang, mahal naman nila si Digong eh, di ba? Pabayaan mo na. No? So, baka di naman natin alam yun for sure. Marami lang intriga-intriga na mas maganda talaga na nagkakaisa tayo ngayon. Marami nang iintriga ngayon. No? So, at pinapasok yung hanay natin. So, para paghati-hatiin tayo. Para tayo pa rin magkakagulo. Correct. Kasi, pinakamalaking depensa ni PRRD ngayon, tayo. Tayo. Correct. So, yan po, no? At, sometimes nga po mayroon po mga tao na actually still working under the government. They really don't like the government, pero they have to survive. So sometimes they grit through their teeth just to get by the day. But at the end of the day, their hearts are screaming for PRRD. So, we cannot judge them po talaga. Ang takeaway ko na lang rin po siguro, may nagtanong sa akin na sundalo po noon, no, na parang, ma'am, mas maigi po bang maging, kasi parang casual conversation lang, mas maigi po bang maging sip-sip para po makaano sa pwesto? Sabi ko, sir, alam mo po, kayo po bahala, pero alam niyo po,
sa ano nyo na lang po yan sa character nyo na lang po yan sa konsensya nyo na lang po yan. Kung yun talagang habol nyo, position po ay hindi kayo kayo mapipigilan. Pero ang boss nyo po ay taong bayan at the end of the day. Yun po talaga, no? At saka kami rin po, kami ni Doc Lorraine po noon, talagang the forefront, yung front and center, dahil North Star po nga namin si PRRD, doon, at dahil nagkatipon-tipon po lahat kami because we really love to serve the Filipino people. Yeah. We use the power that we have not to do these things that's happening right now sa administration. We had the power that we had. We were conscious about it, but definitely we used it so that we can lift people up. We can lift them and provide them the comfortable lives that PRD want to give to every single Filipino people. Not to the rich, not to those who are able, but to those who really need that comfortable life. Kahit comfortable life lang po, not necessarily rich, not necessarily wealthy, comfortable. Just so your family can eat well every day, may hanap buhay, hindi po at safe po lagi. So kaya dyan po nanggagaling po ang mga taong bayan. Kaya mahal na mahal po nila si PRRD dahil yun po ang hangad ni PRRD para po sa ating lahat na matiwasay ang buhay na maayos po. So ayun po, no? Yes po. Sabihin mo ko, Angel, no? Alam niyo, Ling, mga kababayan, si Angel hindi binabayaran yan, ha? Volunteer na. Parang si Ling, hindi rin siya binabayaran. Pero si Angel, ano siya talaga, kaya ako siya gustong katrabaho. Kasi totoo talaga yung puso niya sa mahihirap. No? Nakita ko yun. No? Na yun yung trabaho ko for all of my adult life. Kaya mahal ko din si PRRD. Kasi si PRRD, inuulit lang niya yung talagang mahalaga. Parang ano niya, guidance niya sa amin. Huwag kayong pumasok sa politika o sa gobyerno kung hindi niyo mahal ang mahihirap, sabi ni PRRD. Kasi ang mga mahihirap, ang meron lang sila ay ang gobyerno. So kapag hindi natin ginawa ang trabaho natin, talagang malulugmok sila sa kahirapan. Kunyari, in other words, no, parang when I'm looking at these things now, kung ay bibigay mo lang ay 20 pesos na bigas na pang aso, yun talaga magiging buhay nila. Kung minanakawan mo yung PhilHealth insurance para isarado yung at hindi mo priority ang health, kundi magnakaw, talaga magsasarado ang PGH emergency room dahil hindi na makatanggap ng additional na pasyente. Na ang PGH kasi 90-something% ng pasyente niyan mahihirap at all over the Philippines, 'di ba? No, so ganun ang ibig sabihin ni PRRD, ang meron lang ang mahihirap ay ang gobyerno. And this government has failed the poor. Kaya ako gusto ka trabaho si Angel kasi all these years na magkasama kami, talagang nakita ko yung joy niya kapag kayong bumubuti yung buhay ng ng mga mahihirap, no? Pag may magandang nangyayari at saka pag hindi, nalulungkot siya. So, tapos gayon din ito si Ling. No? So, dapat ngayon, parang sa akin, magsasanib parsa tayo kasi yung pinaka nahihirapan ngayon, halos lampas 52%, lampas kalahati ng Pilipino natutulog na gutom. No? So, kailangan magtulungan tayo kasi itong gobyerno si Marcos, Bongbong Marcos, drug addict. No? Anong mapapala natin dyan? Wala. Mga kababayan po, marami talaga po tayong pinagdadaanan bilang isang bansa po. Pero ngayong halalan po, actually 17 days na lang po. Can you imagine? 17 days na lang po bago mag-May 12. So, ang katotohanan po, lagi at lagi ay nagwawagi po yan. So, sumisigaw po yan. Kahit po kinukulong yan, sisigaw po yan at lalantad rin po yan. At lalabas po to sa mga boto rin po ninyo, no? Kahit ikulong nila yan, kahit itabi nila yan, pero
darating rin panahon na magsasama-sama tayo, i-check po natin yung mga votes po natin at yun nga po sabi ni Ma'am Ling po, no, bumoto po tayo ng kompleto para kung darating po na yung results ay ma-accumulate na po at hindi po siya akma dun sa mga bilang po natin, at least na document po natin at sabay-sabay nating ipanawagan po talaga na hindi po to ang binoto namin. Iba po, ayaw na po namin sa inyo. Sumatotal. So, yan po kaya mag-vote po kayo, wag po kayo manghinaan ng loob. Ito na lang po yung natitira nating pwede nating gawin para maibago po ang ating nangyayari po dito sa ating bansa. At ayan po, maraming salamat po sa lahat po na nag-comment sa atin. Thank you so much at lalo na po din sa mga early birds po natin na nag-start po simula nung 9 o'clock at nanood po hanggang ngayon. We really Angel, appreciate. one last. So, go. Birthday ni Pastor Kibuloy. Yes. Ay, opo. Yes. Happy Happy birthday, Pastor. Happy birthday, Pastor. Pastor Kibuloy, maraming salamat po sa inyong suporta. Please po, kasama po siya sa Duterte sa pakiboto po kay Pastor Kibuloy bilang senator po natin. Happy birthday po, Pastor. Happy birthday, Pastor. Happy birthday, Pastor. Alam mo si Pastor, no? Yung buong buhay niya, yun yung resibo niya. Para siyang si PRRD. Napakaswerte natin na meron pa rin tayong 2 haligi ng ating bansa na ngayon ay nangangailangan ng haligi at nangangailangan ng ilaw sa dilim na ito. At yan ay si Pastor at saka si PRRD. Hindi yun coincidence na magkaibigan, best friend yan ni PRRD. Pagka nung retired na si PRRD, alos gabi-gabi magkasama sila, nanonood ng sine, nagpa-popcorn. Ang cute-cute nilang dalawa. Tsaka yung maraming beses nakasama ko sila. Lagi kong tinatanong sarili ko, naman nagawa ko na 3 kami nagdi-dinner dito. Nabiyayaan ako ng ganong pribilehyo, di ba? Na nakikinig ako sa 2 intellectual, spiritual, moral giants of the country, di ba? Ngayon nakuha ko na gets ko na kasi sila talaga yung ilaw, no? Lalo't lalo na ngayon na napakadilim. So maraming salamat, Pastor, na kahit na yung political persecution sa'yo, di ba, ibinuhay ang mga kaso mo na dismissed na kasi kaibigan ka ni PRRD. No? At katulad nung ni PRRD, no, hiningi ang ulo mo ng mga Amerikano. So isinurrender ang isang Pilipino. Wala talagang alam sa pagkapangulo itong Bongbong Marcos na ito. So anyway, Pastor, yun nakakatawa kasi sa amin ni Pastor. Kapag ako malungkot, sa kanya pa ako pupunta. Siya na ngayon nasa preso, di ba? Pero ganun yung pagkatao niya. No? Ganun yung pagkatao niya. Hindi mo na maibilang. It's been a lifetime of works of compassion and courage. Yung hindi pa uso lumaban sa CPP, si Pastor lumalaban na. Kung kaya't siya ngayon ay nasa preso kasi si Marcos, kaibigan niya ang CPP, NPA, NDF. No, ay isang pagtatraidor na hindi natin kakalimutan. Okay, so anyway, happy birthday, Pastor. Like I told PRRD, I could never have predicted that this would happen. No? But I'm so proud to be standing by your side and PRRD's side and with the entire country, Filipinos all over the world fighting for our country. Happy birthday, Pastor, and napakaswerte ng Pilipino ko ikaw aming maging senator. So iboto nyo please si Pastor Kibuloy. Ayan, happy birthday ulit, Pastor Kibuloy. And speaking of which, vote niya po itong Duterte natin. Actually, wala pa si Dr. Mata po dito, pero iboto po natin ang Duterte. Nakikita po natin Plus ang two. mga senators +2 po. Huwag pong kakalimutan, kahit may 10 po, lagyan po natin, fill up po natin para wala pong blanco, para hindi po ibang pangalan ang maisingit po dyan. Huwag natin silang bigyan ng dahilan.
Correct. And sa party list naman po, pinakita po namin earlier yung mga iba't ibang mga allies po ni PRRD at ng PDP Laban, yung mga party list na kung pinupusuan nyo po. Pero yun po, we're humbly, kinakampaign po namin, of course, si Ipanao Sambayanan Party List, number 18. Ayan po, maraming salamat mga kaibigan. At bago po tayo magtapos, ay hihingin ko po ang mga mensahe mula sa ating mga panauhin. Start po tayo kay Ma'am Ling at susunod naman po sa uli ay si Doc Lorraine. Ma'am Ling, go ahead. Okay, sa lahat po ng kababayan natin, huwag nating kalimutan, iboto po natin Duterte +2 po. Huwag nating bigyan ng dahilan ang kalaban natin na masingitan pa tayo ng 2. Kaya kailangan kumpletohin natin at of course sa ating party list, isa pong boto na ilalagay natin. Ipanao number 18, Sambayanan, huwag po nating kalimutan. At kay Pastor Apollo Kibuloy, happy birthday Pastor. I wish you all well dyan sa loob ng kung saan ka man ngayon. Bagamat kami pa rin ay we're hoping no, na one day makakalabas ka din dyan at justice be served sa iyo. Sa lahat ng mga injustice, sa lahat ng mga pawang kasinungalingan na ipinataw sa inyo, andyan ang Diyos, hindi natutulog, tatag lang po. Maraming salamat. Ling, maraming salamat, Ling. Angel, maraming salamat at Thank mga you. kababayan. At saka pala, nakalimutan ko magpasalamat kay Miko Pogay. Ine-endorse niya ang Epanao. Maraming salamat, Miko. At in exchange for that, sasali ako sa online pambabarang mo. Anong oras ba yon? You follow si Miko, nakakatawa siya, nambabarang siya. Nasa Pilipinas siya ngayon, ma'am. Kanina nag-charity siya kanina Yes. sa Davao. Opo. I wanted to invite him nga po sana, kaso nga daw mahina yung network. Yes po. Dr. Yes po. Yeah. And there's one more pa. Maraming salamat, Miko, sa tiwala mo. No? Napakahalaga nun para sa amin sa Epanao. Kasi naniniwala kami na ang corruption ay nagsisimula sa electoral process na kung saan bumibili ng boto. No? Katulad nila Martin Romualdez, kaya wag ninyong iboto ang Tingog Party List, no? Epanao Party List. So maraming salamat, Miko, na ibinibigay mo ang tiwala mo sa amin at ini-endorse mo kami. Gayon din sa mga Bisdakeros, no? Kay Bisdak, maraming salamat sa iyo at sa mga followers mo, brother, no? Sa pag-endorse mo sa Epanao Sambayanan. Thank you very much. Also, kay KPL, kay KPL na kaibigan din natin, maraming salamat sa endorsement mo, sa tiwala at saka sa suporta mo. Yun lang naman ang hinihingi namin sa Sambayanan, kasi sa Epanao Sambayanan, kasi alam namin yung sagrado na kontrata natin bilang lingkod bayan at saka bilang mamamayan, na tayong dalawa ang magtatrabaho, hindi kami magnanakaw, hindi kami politiko, no? So maraming salamat sa tiwala ninyo.